Good afternoon mga guys. Tuloy ko lang yung vlog ko nung nakaraan araw. Ito ay part 2. Nung nakaraan araw, ang pinalakay natin yung kulang ng korupsyon ng mga bansa. Ngayon ang talakayin natin mga guys, itong mga bansa na mga mataas na antas ng korupsyon. Ang una ay kulang sa korupsyon. Ito ngayon ay mga bansa na mataas ang antas ng korupsyon. Ang una ay number 1 ay Somalia. Ang score niya ay 9 out of 100. Alam naman natin ang Somalia ay nasa bungad ng Red Sea. Diyan dumadaan ang mga lalakal na mga barko, mga lakal. Nakakarga ng mga langis, nakakarga ng mga ibang mga produkto galing sa Asia. Kung galing naman sa Europe, dyan dadaan mga guys. Yan ang Somalia. Kadamihan dyan sa Somalia, ang dumadaan ay minsan inatake ng mga rebelde. Pinapasabog yung barko, minsan in hostage. Kinukuha yung mga langis, minsan mga pira, mga kagamitan sa barko. Ang masaklap doon mga guys, yung natamaan ng missile. Lumubog yung barko at may mga Pinoy pa na nadadamay. Kaya ito ang kalagayan ng Somalia ay isang bansa na sobra malala ang korupsyon ng bansang Somalia dahil sa mga tao na wala ng pag-ibig sa kapwa. Kaya mataas ang kanilang antas ng korupsyon. Pangalawa, Venezuela. Hindi mga guys, Valenzuela, Venezuela. May score na 14 out of 100. Ang Venezuela ay nasa South America. Ang presidente niya ngayon nagkagirian na naman ito ang nagkagirian ng US kasi sila ay cartel ng mga legal na mga drugs, cocaine. Ito si Maduro, parang din, lumalaban, ayaw mag-pander sa US. Kaya gusto ng US na controlling yung nila, drugs. Kadamihan mga drugs dinadaan daw sa submarine sa ilalim ng dagat para mapunta doon sa Amerika. Kaya doon nagalit si Trump. Kaya ito ang number 2 na source ng korupsyon, bansa na Venezuela. Pangatlo, Syria. Ang Syria ay nasa Middle East. Malapit sa Israel, malapit sa Lebanon. Yun ang sunod ng bansa ng Lebanon, Syria. Ang Damascus ay nasa Syria. Sa panahon pa ni Jesus Christ yan. Diyan na naglalakad sila sila St. Paul papunta sa Damascus. Yan sa Syria yan. Ang kanilang score ay 14 out of 100. Para sa parehas sa Venezuela. Kaya hindi naman natin masabi na ang lahat ng mga tao sa Syria ay masasama. Alam ba ninyo yung vlogger dito sa Pilipinas ngayon na yung Hungry Syrian? Kung magsabi siya, ay mga tao,
Hindi siya magsabi na gay kung hindi ay mga tao. Yumaman siya dito dahil sa vlog niya. Napakabait siya, dami na nabigyan ng mga pera niya. Mataas ng ano niyan, mataas ng sahod sa YouTube. Pang-apat ay South Sudan. Ang South Sudan ay nasa bansa ng Afrika. Sa bansa ng Afrika yung South Sudan. Ang score niya ay 15 out of 100. Mataas din ang antas ng korupsyon. Kasi ang korupsyon nag-ugat talaga sa mga namumuno sa bansa, lalo na sa puso ng mga namumuno sa bansa. Yan ang korupsyon. North Sudan. Panglima ay Yemen. May score na 15 out of 100. Ang Yemen ay nasa tabi rin ng Red Sea. Yemen. Yung 2 buwan pa lang yata, binomba na yan ng Israel yung Yemen. Kasi ano rin yan, mga rebelde din, kadamihan yan rebelde. Kaya galit din ang Israel dyan, Yemen. Nasa Red Sea din yan. Marami na rin barko na pinalubog dyan sa bansa na yan na Yemen. Marami na rin. Ang kawawa doon mga tripulante, wala naman kalaban-laban. Kasi ang mga barko na pang business, wala kahit daw mga armas yan, wala silang armas. Kaya minsan kung akyatin, wala talagang magawa. Alugog talaga ang kanilang mga gamit. Kuha. Yan ang lugar ng Yemen ay pang 15 out of 100. Nasa Red Sea yan. Ang pang-anim ay Afghanistan. Ang Afghanistan ay napakaraming tao. Ang dami ng tao ng Afghanistan. Kung titingnan mo sa Google mga guys, ang Afghanistan ay nasa malapit yan sa Pakistan. Lagi nag-aawa yan. Afghanistan. Ang may out of 100, naka-16 din. Ang dami din tao, 43 million point 3. Kaya marami rin tao ang Afghanistan. North Korea. Ang North Korea nandito lang sa sa Asia. Di ba North, may South? Ang North ay isang bansa na demokratiko. Ngunit ang North ay communist. Kaya marami sa mga North Korea na tumakas papunta sa South dahil sa hirap na dinaanan nila. Nakontrolado yung kanilang bansa kaya walang magawa yung mga mamamayan dahil sa kontrolado ng presidente ang kanilang bansa. Yan ang North Korea. Ang North Korea ay mayroon 26.4 million people. Ang North Korea. Pangwalo, ang Libya. Ang Libya ay may score na 17 out of 100. Kaya ang Libya ay number 8 dahil sa mahirap din na bansa dahil yung dating presidente pinatalsik na nga. Ewan ko kung namatay na. Yan ang Libya. Diyan yan sa sa north ng Africa. Ang Libya. Pang-Siam. Ang Pang-Siam ay Equatorial
Equatorial Guinea. Ang Equatorial Guinea ay ang 17 out of 100. Maliit lang na bansa ito dahil may 1.9 million tao lang. Kaunti lang ang mga tao dito sa Equatorial Guinea. Sa sa South Africa yan. Pang-10 ay Democratic Republic of Congo. Yung Democratic Republic of Congo ay nasa din yan, nasa Africa. Kadamihan sa mga bansa na African ay sa korupsyon dahil sa hirap ng mga tao at ang puso ng mga leader ay hindi makatao, puro makasarili, may bigin sa salapi. Ang kanilang mga mamamayan ay 112.8 million. Kaya nakakuha siya ng 18 out of 100. Kaya salamat pa rin tayo sa Panginoon dahil malayo pa tayo sa mga ganitong kalagayan na sobrang talamak na ang korupsyon. Ang bansa na Israel ay ang bansa ng Pilipinas ay nasa 115 ngayon sa ngayon. At ang ating mga mamamayan lahat ay 116.8 million. Mas marami tayo kaysa mga bansa na pinangalanan ko dito sa Ang Somalia na pala, ang kanyang mamamayan ay 19.7 million. 19.7 million. Ang Venezuela ay 28.5 million. At ang Syria ay 25.6 million. At ang Sudan, mayroong mamamayan na 12.2 million. Ang Yemen ay 42.1 million. Yan ang mga bansa na hindi ko napangalanan kanina. Balikan natin Afghanistan. Ang Afghanistan ay napakaraming tao. Kung titingnan nyo sa YouTube, ang mga tao doon sa ibabaw na ng upload ng train sumasakay. Dito sa Metro Manila, may nakita ba kayo na mga pampasayros na jeep na sa rooftop, na sa top load? Doon sa probinsya noon, sa amin sa Samar, mayroon yan. Pero sa Manila, wala kang makita na sa top load mayroon mga tao. Ngunit sa Afghanistan, ang mga tren doon pag bumiyahe, puno na sa baba, nakatayo na mga tao na iba. At sa taas, nakaupo naman, kaso lang nasa top load. Mahirap din ang kalagayan mga guys. Tanungin naman natin kung ano ba ang ugat talaga sa mga korupsyon sa mga bansa nito. Kasama ng ating Pilipinas. Kahit malayo pa tayo sa numero 1, 115. Kasama pa rin tayo. Ano ba talagang ugat sa korupsyon? Kung talagang himay-himay natin ang lahat ng mga ugat sa ganyan na mga gawain galing sa puso ng tao at sa kaisipan. Dahil ang puso napakarumi ang puso. Yan ang parte ng katawan ng tao na hindi na mamahinga. Ngunit napakarumi dahil yun ang nag-isip ng paano mangurakot, paano makagawa ng mga bagay na hindi tama sa kalooban ng Diyos. Mga mali, yan ang sinasabi na umiibig. Hindi naman masama ang pira, kundi yung pag-ibig sa salapi ay yan ang number 1 na mali. Dahil kung umibig ka sa mali, lahat ng mga gawain na hindi tama ay gagawin mo
dahil umipig ka sa salapi. Ngunit kung mayroon kang nakilala na Diyos, natakot ka sa Diyos, mapigilan mo yung gawa mo na hindi tama dahil may takot ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo ay may takot sa Diyos, patuloy lang tayo maglingkod sa Kanya dahil walang iba na makatulong sa ating bansa kundi ang panalangin natin. Hindi man tayo pwede magdala ng mga karatula kung sa mga lugar kung saan yung kagaya sa Lunita, kagaya doon sa Igsa. Ngunit ang atin lamang ay ipanalangin natin ang ating bansa. Dahil ang panalangin ay secret weapon ng mga Kristiyano. Hindi man tayo mahawak ng Armalite, ngunit ang panalangin ay napakabisa. Kaya patuloy lang tayo manalangin mga guys. At hanggang dito na lamang. Magandang hapon po. Bye.